Monica POV. Monica, nag-text si nanay, nagpapatulong sa mga pinamili niya, ibaba mo na lang ako sa dulo ng plantation, at mag-show shortcut ako pauwi. Sabi ni Hazel. Nako, si nanay talaga, pabigla-bigla kung minsan. Tiningnan ko si Hazel para alamin, kung nagsasabi nga siya ng totoo. Pinakita niya sakin ang text ni Ate Sita, at nagkibit balikat. Ang plano namin ay mag-aral na sa rancho, katulad ng madalas naming ginagawa, lalo na't may quiz kami sa susunod na araw. Sorry, ayaw mo yun. Solo mo na naman si Kuya Darius. Malapad siyang ngumisi at tinusok-tusok ang tagiliran ko. Kunwari ka pa. Kunwari pa kayong dalawa. Hazel, I just shook my head. Noong binaba ko nga siya para makapag-shortcut, ay ninuso niya ang mga bulaklak na nasa backseat. Iba't ibang tangkay yun, dahil galing din sa iba't ibang tao. Good luck dyan. Sabay ngisi niya. Hi, nako, Hazel. Sige na, kumaway na ako, dahil kung ano-ano pa ang panang-asar niya, hanggang sa mailiko ko na ang sasakyan patungo sa rancho. Paghinto ko pa lamang, ay sinilip ko na agad ang labas ng kamalig, at ang malawak na lupain, pero wala akong nakitang mga trabahador. I pulled over, at pinatay na ang makina ng sasakyan. Hindi ko nakita si Darius at pati si Mang Ador, ay hindi ko rin natano roon sa fence. Excited ako ngayon, kasi makikita ko ulit si Darius. When I get tired from studying and working, I take breaks by hanging out with him. Gustong-gusto ko kapag kasama ko siya. Kinuha ko na ang libro ko at niyakap. Iniwan ko na ang mga tangkay ng bulaklak na nakakalat sa backseat, at sinara ang pinto. I glanced around the barnhouse but I still couldn't find Darius. Nasaan ba ang mga tao rito? Dumiretso na lang ako sa loob ng kamalig para hanapin si Darius. Wala ba siya ngayon dito sa rancho? May biglaan din ba siyang lakad? Darius, tanong ko habang sumisilip sa loob. Where is he? Nilapag ko muna ang bag ko at nilibot ang tingin. Sa mga siwang ng kawayan ay tumatagos ang sinag ng araw, lalabas na lang sana ulit ako para doon siya hanapin, at baka nasa likod lang siya, kaya nang naharangan ako ng kakapasok lang na si Darius, ay halos mapasinghap ako. Nagulat pa ako dahil sa pagsulpot niya. Darius, gulat kong asek. You scared me. Akala ko kung nasaan ka. Naka face to face ko pa ang kanyang matipunong katawan. As usual, he's topless. Basa rin ang katawan niya, at mukhang tama ako na naligo siya sa likod, kaya naman hindi ko siya agad nakita. Pinupunasan niya ng tuwalya ang kanyang buhok noong pumasok. You're alone. Nasaan si Hazel? Tanong ni Darius, at tiningnan ako. Wala nga, nag-text si Ate Sita, at may pinapatulong kaya umuwi na siya. Humalukip-kap ako at binaba ang aking libro. Nasaan ang mga tauhan? Bakit wala akong makitang kahit sino sa labas? Hindi agad sumagot si Darius. Tumuloy siya rito papasok sa kamalig. Nasulyapan niya ang libro ko. Natigilan ako, noong makitang may napaipit na mga rose petals doon. Someone gave you flowers again, ha? Tanong ni Darius, sa halip na sagutin ang nauna kong tanong. I bit my lip, at agad kong sinara yung libro ko, tinatago ang flower petals na nagpakita. Are you keeping them? Tila nakahalukip-kap niyang tanong, at titig na titig sakin. Noong nakaraan, ay nakita niya rin mismo ang nag-abot sakin ng bulaklak, noong minsang magkakasama kaming magkaklase sa bahay ni na Aldrin. Hindi naman. Wala lang talaga akong mapaglagyan, dahil bawal kong iwan lang sa campus. Nagagalit na yung professor kung allergic sa flowers, paliwanag ko, at ngumiti sa kanya. Hindi pa rin matanggal ang tingin ni Darius roon. Kahit nang lumapit siya sakin, at kinuha ang libro ko. Siya na ang naglapag yun sa table. Wala si Hazel. Tanong niya ulit. Tumango naman ako. Oo, ako lang. Magpapatulong sana ako, iyon ay kung wala kang ginagawa ngayon. Tumango si Darius, pero sa halip na magsimula na kami, ay sakin siya lumapit. Tinukod ni Darius ang mga kamay sa mesa, kung saan ako nakasandal, at pinagitnaan ako ng mga braso niya. I gasped. Nanuot agad sa ilong ko ang bango niya. His after-shower gel. The sight of his manly physique, filling my view sent shivers down my spine. Ilan ang manliligaw mo kung ganoon?
Malalim niyang tanong. Napailing-iling naman ako. Lagot na, Monica. I don't know. I don't count, at hindi ko naman sila kilalang lahat, sagot ko, pero halos natutupok na sa kanyang harapan. Lumamig ang kanyang ekspresyon, naiinis. He murmured something, at mula sa pagkakatukod sa mesa ay lumipat ang kamay ni Darius sa likod ko. Binaba niya ang tingin sa lobby ko, dahilan para halos mahigit ko ang sarili kong paghinga. My heart skipped in anticipation. At hindi niya ako binaygo. Napapikit ako noong maramdaman ang lobby ni Darius sa lobby ko. Halos mapa-atres ako sa mesa, at naitukod ang isang kamay ko roon, habang ang isa ay kumapit sa braso niyang nakatukod din sa gilid ko. Darius, namumula ang mukhang tawag ko. Gustong-gusto ko kapag naghahalikan kami. Naaadik na yata ako sa lobby niya. Since I tasted his lips in Batangas, I couldn't stop thinking about it. And I guess, Darius, too. Dahil hindi niya matigilan ang lobby ko. God, how much I hate your boys, Monica. Darius, I don't have boys. I promise. Ikaw lang talaga, paliwanag ko. I can't control those suitors. But believe me, I'm trying to ignore each one of them. I know, he whispered and kissed me some more. Hindi ko lang mapigil ang magselos, Monica. Dahil nakakasama mo sila, and you might get closer to them, than you're closer to me. May frustration sa kanyang boses nang sinabi iyon. Huminga ako ng malalim. Tumigil kami at tiningnan ko siya sa mga mata. I still end up with you, at the end of each day, Darius. Ikaw lang talaga ang gusto ko mula noon, at hanggang ngayon. Ikaw lang lahat. Napakurap si Darius at tumitig sa akin. He licks his lower lip, at sa nangangislap na mga mata, ay binaba niya ang lobby sa aking balikat. Napalunok ako dahil iyon ang unang beses, na hinalikan niya ako maliban sa lobby ko. Tuwing naghahalikan kami, ay sa lobby lang iyon. Ni hindi ko pa nga nararamdaman ang halik niya sa leeg ko. Ang mga kamay niya ay hindi rin nangangahas. It's always just a kiss. At alam kong hindi yun sapat sa kanya. I always feel his body against mine. At alam ko ang nagiging epekto sa kanya ng paghahalikan namin. Pero palagi niya pa ring pinipili na kontrolin ang sarili niya. But today, he kissed me on my shoulder. Napatingin ako sa kanya, at halos hindi ko na maintindihan ang paligid. I got so lost by just seeing his lips, kissing me somewhere else. Darius. I called him in a voice na halos hindi ko makilala. Nagulat din ako sa sarili ko, dahil ibang-iba ang hatid niyon sa akin. Kapag naghahalikan kami, kilig ang nararamdaman ko at saya sa puso ko. Excitement na magkadikit ang mga labi namin. Kaba na baka mali ang paghalik ko sa kanya. At iyon lamang. Kaya ngayon na damay kitang mainit na labi ni Darius sa balikat ko, ay halos ma-frustrate ako sa sarili kong naramdaman. Darius, bakit? Hindi ko matuloy-tuloy ang gusto kong itanong. Ang bilis ng pintig ng puso ko. It was an electrifying shock na hindi ko pa naramdaman kahit kailan. Tanong ni Darius, at inangat ang labi niya sa collarbone ko, patungo sa aking leeg. It felt so different, something more intense. It ignited something. Darius, tawag ko na gusto siyang huminto muna. My heart couldn't handle it, pero mukhang nawawala na rin siya sa sarili. He buried his lips and his hot mouth on my neck. Ni hindi ko maidilat ang mga mata ko. Halos ibigay ko sa kanya ang bigat ko, at kumapit na lang sa kanyang likod. Damn it, Monica, he whispered. Darius, what are you doing? Tanong ko na hindi malaman kung itutulak ko siya palayo o palapit, dahil naramdaman ko ang mainit niyang dila sa aking leeg. May tumakas na tunog sa aking bibig. Hinapit niya ako palapit, at mas pinag-igihan ang mga halik sa leeg ko. His other hand traveled to my waist, at iyon ang unang beses na ginawa niya iyon. Naramdaman ko ang pag-angat ng damit ko, nang humaplos siya. Pakiramdam ko ay napaso ako sa init ng kanyang palad, nang magdikit ang mga balat namin. He carried me. Inangat niya ako patungo sa mesa, at inupo roon. Naliliw na ako sa kakaibang pakiramdam ng halik niya sa leeg ko, at iyon ang unang pagkakataon na hinalikan niya ako ng ganito,
Kahit pangalan niya ay hindi ko na makumplito, even more so when his hand started moving upwards. Humaplos ang kamay niya. Hinapit ko siya palapit at mas nagsumiksik. I want him. So bad. Darius, please, I demanded. Napahawak ako sa kanyang malambot na buhok, habang bumababa ang halik niya. He stood in between my thighs. Sobrang lapit namin sa isa't isa, at ramdam ko ang init ng katawan niya. His topless forsake. Monica, mas dumiriin na ang sarili niya sa akin. Napapa-atras na ako, at nagugulat ako sa nangyayari. Nag-uma pa ang nararamdaman ko, at mayroon pang mga hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. Hinagilap ko ang labi niya. I pulled him and kissed him more. Monica, napapaus niyang bulong, na tila nahihirapan na. Pakiramdam ko ay napigtas ang kanyang pagtitimpi. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Masyado mo akong pinapahirapan, tila hirap na hirap, at grabe ang pagpipigil ni Darius na usual. Your father's gonna kill me. Napalunok ako. Ewan ko ba pero kinabahan ako roon. And my father, too, malalim niyang sinabi. He sighed heavily. Darius, I'm old enough to be with you, please. Ayaw mo ba sakin? Frustrated kong tanong. Dumilim ang tingin niya sakin, at mas lalong tumindi ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Darius, I want you. Please, you don't know what you're saying, Monica. Our families are friends, yes, but they can't allow this. Not when it's you and me. Napalunok ako. Nag-init ang sulok ng mga mata ko, at nasaktan ako sa sinabi niya. Why? Because I'm too young for you. Darius naman. That's so bullshit. Kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. I know what I want and that includes you. I can do what I want for my life. I can decide. Tumango siya. Ang namumungay ring mga mata, ay tila pinapakalma ako. Gumalaw ang kanyang panga, at lumunok siya. Sinasabi mo lang iyan, dahil kinukulong mo ang sarili mo sa sinasabi mong pagmamahal mo sakin. You'll eventually forget. Forget. Sumanghap ako. Nasabi mo na sakin, yan dati. And where did I end up? Sa harapan mo pa rin. God? Darius? What are you saying? Dumilim ang kanyang tingin. Katulad ko, alam ko namang hindi rin ito madali sa kanya. And it's really not easy loving him. Pero pinipili ko siya ng paulit-ulit. Because I'm certain. Dahil mahal ko talaga siya. And I can fight for this. Pain crossed his eyes. Kumuyam ang palad niya, at bahagyang nilayo ako sa kanya. Makakalimutan mo rin yung sinasabi mong nararamdaman mo, Monica. You're young, and you'll regret having a relationship with me. I'm not a kid anymore. Inis kong sabi. At bakit ko pagsisisihan ang bagay, na bahagi ng pangarap ko? Nagtagal ang tingin sakin ni Darius, para bang mas pinahirapan ko lang siya sa sinabi ko. Darius, please, I really want you. And this is not physical. Kissing just made it more exciting, pero hindi naman iyon ang habol ko. At alam kong hindi rin yung intensyon mo sakin. Darius, it's you I really want. Kinagat ni Darius ang kanyang labi. Bumaba ang kanyang tingin, at malalim siyang huminga. Ako rin naman, bulong niya sa nasasaktang boses. I want you, Monica. Namayani ang saglit na katahimikan. Umawang ang kanyang labi, na tila may sasabihin pa. My lips pressed. Tinulak ko siya ng bahagya, dahilan para hindi na siya magkaroon ng pagkakataong dugtungan ang kanyang sinabi. But what? Ano, Darius? You want me but it's complicated. Ha? You kissed my neck? Because this is the last time you're ever going to kiss me. Nagagalit kong tanong. He's hurting me. Huminga ako ng malalim, at tiningnan ang mga mata niya. Kinuha ko ang aking bag, at tinulak ko siya palayo. I hate you. I hate you so much, Darius. I said with so much pain and anger. Bumaba ako sa mesang iyon para umalis na. Gumalaw ang kanyang panga sa sinabi ko. His breathing became harder. I pushed him out of my way, as hard as I can, para marating na ang pintuan ng kamalig, pero halos hindi man lang si Darius natinag. You're such a coward. I dated boys your age, and I feel like you're making all these excuses.
Kung ayaw mo sakin, hindi kita pipilitin. And I will prove to you, that I'm no longer that young Monica anymore. I can very well kiss someone and will do it in front of you. Monica, tumiim ang tingin ni Dacia sakin. His eyes darkened, at halos mag-apoy sa galit yung mga mata niya. I knew I hit something in him. Hindi na ako nakasagot, dahil hinayla niya ang pulsuhan ko, at hinapit ako palapit. Sinalubong ng labi niya ang labi ko, na tila hinding-hindi gusto ang narinig. I gasped. Binuhat niya na ako, nang tuluyan at nahulog ang bag ko sa sahig, pero wala siyang pakialam. Nagmura siya at pinigilan niya ako sa pag-alis. He pushed me back and savored my lips, like a hungry and feral animal, who just got unchained. Uminit ang buong mukha ko, nang maramdaman ang pagitan ng mga hita niya, na tumama sa akin nung iikot niya ang mga binti ko sa kanyang bewang. He just got a hard-on. O kanina pa ba iyon? At anong nangyayari sa akin? I feel like a heated cat that can't be stopped. Parehas kaming nagbibitiw ng mabibigat na paghinga, noong bumagsak kami sa maputing kama sa loob ng kamalig. He pressed himself to me. I gasped when his lips started kissing the skin of my chest. Napakapit ako sa kanyang braso, nang itukod niya iyon, at hinalikan muli ang leeg ko. Parehas naming naririnig ang matutunog na halik, na binabaon niya sakin. Bawat hagod ng labi niya sa balat ko, ay napapaigtad ako sabay kapit sa kanya. You're not going to do that. You're not going to kiss anyone else. You, Monica? Marahas ni Darius na sabi, at binaba ang halik sa dibdib ko. I didn't know what to do. Nabigla ako at halos hindi na ako makapag-isip. Hindi ko rin alam kung ano ba yung sinabi ko sa kanya, para mapigtas ang kanyang pasensya. Darius. Hindi pa iyon nagsisink in sa akin, ay naramdaman ko na naman ang panibagong pakiramdam, nang iangat niya ang skirt ko. Hinuli niya ang binti ko, at kinawit ang aking hita sa kanyang bewang. Monica, his voice sounded so sensual. Ang bigat ng paghinga ni Darius, at sunod-sunod ang paghalik sa akin. Ramdam ko ang sobra-sobra niyang pagpipigil. At hindi ko alam kung anong nangyayari. Why am I hurting? Darius. Sandali, bumangon ako, at tinulak ko siya, dahil may nararamdaman akong tila nakakapaso. What is that? Pero hinayla ulit ako ni Darius. Sa pagkakataong iyon, ay tinalikod niya ako sa kanya. My eyes widened. Naramdaman ko ang matipunong dibdib niya sa aking likod. Walang ibang hahalik sa'yo, Monica. At wala kang ibang hahalikan, bulong ni Darius sa aking tainga mula sa likod. Humalik-halik ang kanyang labi sa aking tainga. Darius, tawag ko. He hugged me from behind, at nanatiling nakatukod ang mga kamay namin sa kama. What are you doing? Stay still, hirap niyang utos. Patuloy lang siya sa paghalik sa akin mula sa likod. Hinalikan niya ang balikat ko, ang batok ko, at kung saan-saan pa, habang mabibigat ang kanyang paghinga. Monica, bulong niya. I don't understand. Because he's just hugging me, pero inuungol niya ang pangalan ko. Darius, anong ginagawa mo? Stay still, Monica. Init na init ang mukha ko, sa mga pagtawag niya sa pangalan ko. I got hurt, too. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, at para akong mawawala sa sarili anumang sandali. Naramdaman ko ang pagkilos niya sa likuran ko, but I can't see it, dahil tuwing tinitingnan ko siya, ay hinahalikan niya ako. Don't look, you're making it hard again. Paos na siya, like he's already fighting for his dear life. Hanggang sa bigla siyang tumigil, at mabibigat ang paghingang sinubsob ang sarili sa aking leeg. He's breathing so hard, at namumula ang kanyang leeg. Nakapikit siya at awang ang mga labi. Noong tingnan niya ako, ay walang kasing pungay ang mga mata niya. Darius, did you just? Nanlaki ang mga mata ko. Kinagat niya ang labi. Ang isang kamay niya na kanina ko pa hindi nararamdaman, ay inabot ang isang pamunas. He just smirked at tinitigan niya ako. I can't do that to you yet. I respect you too much. Monica, bulong ni Darius, at tila pinipilit ang sarili na maging kontento. At dito na po nagtatapos itong kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.